UM Digos College nanguna sa mangrove tree planting para sa Environmental Awareness Month. Seminar para sa Sustainable Lifestyles isinagawa ng UM Digos marketing students sa second consumer. Suspect sa pagnanakaw sa 7-Eleven sa lungsod ng Digos nahuli na. Mga sikat na influencer iniimbestigahan ng CICC. United States nagbigay ng $1.5 million para sa mga biktima ng bagyo sa bansa. Ginebra, tinalo na Converge sa score ng 106 laban 96. Karen Espanto at Andrea Brillantes, Pinoy Pride sa Yellow Carpet kasama sina Ariana Grande at Cynthia. Komunikasyon News Patrol. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Digos City. Araw ngayon ng Merkules, 19 ng Nobyembre, taong 2025. Ako inyong tagapagbalita, Andre Calyado. Tutok na community sa 30 minuto na paghimay sa mainit na mga balita. Ito ang Komunikasyon News Patrol. Muling pinagtibay ang Nevati Marketing Achievers o IMA ang advokasya na palakasin ang consumer awareness ng mga estudyante ng UM Digos College para isulong ang sustainable lifestyles sa pamamagitan ng seminar na bahagi sa Second Consumer Celebration. Para sa karagdagang detalye, narito si News Patroller Benjabes Nicosia. Sa pagdiriwang ng National Environmental Awareness Month, muling pinagtibay ng UM Digos College ang kanilang pangako sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng mangrove tree planting activity sa Sitio Punta Biao, Barangay Cogon, Digos City noong November 15, 2025. Pinangunahan ng UMDC responders kasama ang mga guro at kawani ng universidad ang pagtanim ng mga mangrove propagules upang palakasin ang mga coastal ecosystems at suportahan ang patuloy na programa ng UMDC sa environmental protections, disaster resilience at community engagement. Pagdating sa lugar, sumilalim muna ang mga kalahok sa orientation tungkol sa kahalagaan ng bakawan, lalo na sa pagprotekta laban sa climate change, pagpigil ng coastal erosion at pagbibigay silong sa mga lamang dagat. Agad namang nagsimula ang pagtanim kung saan maingat na inilagay ng mga voluntaryo ang bawat pagyul upang matiyak at mataas ng tsansya ng paglaki. Ayon sa faculty at staff ng UMDC, malinaw na ipinapakita ang ganitong aktibidad ang papel ng institusyong pang-edukasyon sa pagdiriwang ng National Environmental Awareness Month, muling pinagtibay ng UM Digos College ang kanilang pangako at staff ng UMDC, malinaw na ipinapakita ang ganitong aktibidad ang papel ng institusyong pang-edukasyon sa paghubog ng mga mamayang may malasakit sa kalikasan. Giit naman ng UMDC responders, ang mangrove rehabilitation ay kritikal sa disaster mitigation, lalo't madalas maapektuhan ng storm surge at pagbabaha ang mamayang malapit sa baybayin. Nagtapos ang programa sa isang reflection session kung saan ibinahagi ng mga lumahok ang kanilang natutuhan at panawagan para sa mas tuloy-tuloy na mga hakbang sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na pinangunahan ng UMDC ang mga kampanya para sa environmental awareness at community service na layong hikayatin ang kabataan at buong komunidad na protektahan ang kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Komunikasyon News Patrol, ito si Benny Cusia, nagbabalita. Pagsagawa ang UM Digos College ng isang maluwakang mangrove tree planting activity sa Sitio Punta Biao, Barangay Sinaulilan dito sa lungsod ng Digos. Ito ay bahagi ng pakikiisa ng paaralan sa National Environmental Awareness Month upang palakasin ang coastal ecosystem at itaguyod ang mas matibay na advokasya sa pangangalaga ng kalikasan. Para sa karagdagang detalye, narito si News Patroller Benjabes Nicosia. Sa pagdiriwang ng National Environmental Awareness Month, muling pinagtibay ng UM Digos College ang kanilang pangako sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng mangrove tree planting activity sa Sitio Punta Biao, Barangay Cogon, Digos City noong November 15, 2025. Pinangunahan ng UMDC responders kasama ang mga guro at kawani ng universidad ang pagtanim ng mga mangrove propagules upang palakasin ang mga coastal ecosystems at suportahan ang patuloy na programa ng UMDC sa environmental protections, disaster resilience at community engagement. Pagdating sa lugar, sumilalim muna ang mga kalahok sa orientation tungkol sa kahalagaan ng bakawan, lalo na sa pagprotekta laban sa climate change, pagpigil ng coastal erosion at pagbibigay silong sa mga lamang dagat. Agad namang nagsimula ang pagtanim kung saan maingat na inilagay ng mga voluntaryo ang bawat propagule upang matiyak at mataas ng tsansya ng paglaki.
Ayon sa faculty at staff ng UMDC, malinaw na ipinapakita ang ganitong aktibidad ang papel ng institusyong pang-edukasyon sa paghubog ng mga mamayang may malasakit sa kalikasan. Giit naman ng UMDC responders, ang mangrove rehabilitation ay kritikal sa disaster mitigation, lalo't madalas maapektuhan ng storm surge at pagbabaha ang mamayang malapit sa baybayin. Nagtapos ang programa sa isang reflection session kung saan ibinahagi ng mga lumahok ang kanilang natutuhan at panawagan para sa mas tuloy-tuloy na mga hakbang sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na pinangunahan ng UMDC ang mga kampanya para sa environmental awareness at community service na layong hikayatin ang kabataan at buong komunidad na protektahan ang kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Komunikasyon News Patrol, ito si Benny Kusha, nagbabalita. Muling pinagtibay ng Innovative Marketing Achievers o IMA ang advokasya ng palakasin ang consumer awareness ng mga estudyante sa UMD College para isulong ang sustainable lifestyles sa pamamagitan ng seminar na bahagi sa Second Consumer Celebration. Para sa karagdagang detalye, narito si News Patroller Ben Chavez, Nicosia. Naging matagumpay ang Innovative Marketing Achievers ng UMD College sa pagdaraos ng seminar na may temang A Just Transition to Sustainable Lifestyles bilang pangunahing bahagi ng Second Consumer Celebration. Tabok dito ang Senior Trade and Industry Development Specialist na si Gladys Linyo bilang keynote speaker. Binigyan diin niya ang mahalagang konsepto tulad ng 8 basic consumer rights, responsibilities of consumers, mga lifestyle domains na nakaapekto sa ecological footprint at ang 7 R's of sustainability. Ipinakita niya kung paano maaaring makagawa ang mga kabataan ng mas matalinong desisyon bilang mamimili, maging responsable sa paggamit ng mga produkto at maging bahagi ng paghubog ng isang mas sustainable na komunidad. Nagbigay rin siya ng konkretong halimbawa na mas madaling maisabuhay sa pang-araw-araw na gawain ng mga estudyante. Dinaluhan ang aktibidad ng mga mag-aaral mula sa Marketing Management at Accountancy Business and Management o ABM ng Senior High School na aktibong lumahok sa mga talakayan tungkol sa consumer empowerment at pagpapaunlad ng sustainable lifestyle practices. Kasabay nito, isinagawa rin sa umaga at hapon ang serya ng academic competitions tulad ng essay writing, quiz bowl at impromptu speech. Nilahukan ito ng mga estudyante mula sa iba't ibang departamento at programa ng UMD College. Layunin ng mga paligsahan na palawakin ang kamalayan ng consumer rights, pagpatibay ng responsableng pagkonsumo at pagsusulong ng sustainability habang ipinapakita ang talino at husay ng mga kalahok. So first and foremost, we did research and also we had several meetings in order for us to brainstorm kung ano yung activities na gagawin namin for Second Consumer Celebration as well as kung anong seminar topics that we want to present to the students na very relevant for them and really timely for our generation. And next we coordinated with the DTI Davao del Sur and thankfully they are very responsive and I believe that they are the best people that we can tap on since ito yung expertise nila. Sa kabuuan, ipinakita ng pagdiriwang ang patuloy na pagsisikap ng UMD College na palakasin ang consumer awareness at itaguyod ang kulturang sustainable sa loob ng akademikong komunidad. Para sa Komunikasyon News Patrol, ito si Benny Kusha, nagbabalita. Nagbigay ng statement ang suspect sa nagawa nitong krimen na pagnanakaw sa isang convenience store sa Lim Extension, Barangay Zone 3, Digos City. Sa kanyang pahayag, ay piniwanag niya ang naging rason kung bakit niya nagawa ang pagnanakaw. Para sa karagdagang detalye, narito si News Patroller Roda Alcaide. Matatandaan noong ika-9 ng Nobyembre nitong taon nangyari ang insidente ng pang-hold up kung saan bandang alas 2 ng madaling araw, naglakas loob ang suspect na itago natin sa pangalang alias Ace na pasukin ang naturang establishmento at nagtangkang mang-hold up. Nagtagumpay ito at natangay ang humigit kumulang 10,000 pisong kita ng establishmento ng mga oras na iyon. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ng Digos City Police Station at kalaunan ninahuli rin ang suspect nitong ika-14 ng Nobyembre. Base sa investigasyon ng kapulisan, orihinal na nakatira si alias Ace sa Patinay, Agusan del Sur at nangungupahan lamang na matutuluyan sa isang pribadong subdivision sa Barangay 3 de Mayo, Digos City. Batay sa kanyang pahayag, nagawa lamang niya ang pagnanakaw sa kadahilan ng siya ay nabiktima sa isang babae na scammer, na naging rason upang siya ay hindi makapag-isip ng maayos at gumawa ng krimen. Base sa kanyang isinalaysay ay nahanglan. Ang pagbiya sa classroom nga hayag nga wala magamit ang suga, makasayang og daghang kuryente.
Ikaduha ay unplug ang mga gamit na dili gamiton o puno na ang battery, sama sa cellphones ug laptops o computers. Ang pagbilin nga naka-plug bisan puno na ang battery na gamit gihapon og kuryente. Bisan og gamay Patroller Mel Filipinas. Nagbigay ng karagdagang $1.5 million ang Estados Unidos sa mga nabiktima ng Super Typhoon Uwan at Typhoon Tino sa Pilipinas. Sa kabuuan, umabot na sa $2.5 million ang nailaan sa calamity aid upang masuportahan ang mga naapektuhan ng bagyo. Noong Sabado, inanunsyo ng US Embassy ang mga tulong mula sa life-saving assistance. Kalakip na rito ang logistics, emergency shelter, tubig, sanitation resources at mga evacuation centers. Sa hagupit na pananalasa ng Bagyong Uwan, patuloy pa rin ang pagtugon ng United States sa panawagan ng tulong ng Pilipinas dahil ang Pilipinas ay isa sa kanilang kaalyado. Ayon sa US Embassy, patuloy ang kanilang suporta para sa Pilipinas upang maibsan ang patuloy na kinakaharap nito na sakuna. Dagdag pa ang mabilisang pagtugon ng United States sa panahon ng krisis ay simbolo at patunay ng matibay at malalim na koneksyon ng Pilipinas. Ayon sa pahayag, ang karagdagang tulong pinansyal ay umabot na sa humigit kumulang 87 million pesos habang ang kabuuan nito ay umabot na sa humigit kumulang 145 million pesos. Para sa Komunikasyon News Patrol, ako si Mel Filipinas, ang inyong tagapagbalita. Nagpasiklaw ang Converge Publishers at naipanalo laro laban sa Barangay Ginebra na may puntos na 106 laban 96 sa kanilang iginanap na paghaharap sa Philippines Cup. Para sa karagdagang detalye, narito si News Patroller Roda Alcaide. Hindi nagpatinag ang Converge sa laro at mas ipinanalo pa nito ni Juan Diliano ang kupunan sa pamamagitan ng pagkuha ng 23 na puntos, 6 na rebounds at 6 din na assist na siyang nagbigay ng malaking tsansa upang mas manalo. Kung kahit si Connie Winston mula sa kupunan ng Converge, mas nagpasiklab upang masiguro ang panalo ng kupunan. Hindi naman siya nagpahuli sa laro at nagtala ng 21 na puntos, 6 na rebounds at 4 din na assist. Dagdag naman ang nakuhang puntos ni Justin Aranas sa score na 13 at 12 points naman para kay Justin Baltazar. Agad naman bumawi ang kupunan ng Ginebra at nalamangan ng 3 puntos sa Converge sa score na 94-91 sa pamamagitan sa gilas na pinakita ni Troy Rosario. Subalit hindi pa rin ito naging sapat dahil nakakita ang kupunan ng Converge ng pagkakataon upang makabawi at nagawa ang 10-0 run. Lubos na Live interactions sa mga artists. Kitang-kita sa post sa social media ni Darren Espanto kung gaano siya na-inspire sa pelikula at sa mga performer na matagal niyang hinahangaan. Lalong-lalo na si Ariana Grande na gumaganap bilang Glenda at Cynthia Erivo bilang Alphaba. Pero kahit na puno ang sayang event, hindi rin walang isang tensyong eksena matapos tumalon ang isang lalaki mula sa crowd at sinubukang lumapit kay Ariana. Mabuti na lang mabilis kumilos si Cynthia Erivo at agad niyang hinarangan ang singer-actress para maprotektahan ito hanggang